paano i-withdraw ang mining para iswap papuntang FUSD para mabinta natin. Pwede natin ibinta sa Saka Global at pwede rin i-activate natin sa FSP token. Ito gagawin mo, punta ka dito sa profit, tapos click mo dito yung mining, tapos click mo dito yung mining withdrawal. Na-withdraw ko na yung mining withdrawal. So ilagay mo lang dito yung pag may income ka na, i-click mo lang dito extracts, tapos password. Pag click mo yan, confirm, automatic na yan, papasok dito sa wallet. Click mo dito yung wallet pag na-withdraw mo na. So, ilagay mo na yung password doon. So, yun na po, mapasok na yan dito. So, na-withdraw na kasi, no? Wala na. Yan, pumasok na dito. Pag andito na sa ECF pin, ang gagawin mo naman, iswap mo naman papuntang min para ma-swap mo naman papuntang FUSD. So, i-click mo lang dito, swap. Yan, swap mo. Tapos, ilagay mo dito, magkano ba yung ECF pin mo. So, income, ito yung income sa mining, yung ECF pin. So, ilagay mo dito, 0.0, makita mo naman dito sa balance, dito ka titingin, 0.0526, no? 26. So, iwan mo lang konti kasi mag-fluctuate yan, no? May gas fee pa. So, i-click na dito local wallet, tapos click mo lang dito swap. So, next step, tapos ilagay mo lang yung password. Okay mo lang. Tapos ilagay mo na yung password, papasok na yan dito sa min. Pag nawala na dito sa pin, pumasok na yan sa min. So, refresh mo lang. Ganyan ang refresh lang. Papasok. Makita naman yan dito may record. Yan lang ha. Nadagdagan na. Yan o, nadagdagan na. Yan. So, pumasok na sa ECF min. So, paano naman maging FUSD? Kasi yan ang kailangan ibinta eh. No, dito po, ito FUSD. Kung wala ka pang FUSD na nakalagay dito sa blockchain mo, i-click mo lang dito itong plus sign yan. I-click mo lang dito yung plus sign dito, plus sign. Tapos i-type mo lang dito sa taas FUSD. Lumabas yung FUSD min, i-on mo lang yung mata yan ito kasi baka naka-off ba. I-on mo lang yung mata, i-drag mo lang pa kanan para ma-on siya. Pag na-on mo na, lalabas na yan dito. Yan o, lalabas na yan dito. Kasi pag hindi yan naka-on, hindi yan lalabas. Ngayon, gawin mong FUSD yung itong ECF min mo, gawin mong FUSD para ibinta natin doon sa mga gustong sumali sa FSP token or doon sa Saka Global. Kasi yung Saka Global kailangan ng 90 FUSD, dito din sa FSP kailangan ng 50 FUSD. So, gagawin dito, para maging FUSD, i-click mo lang dito yung FSP exchanger. Ito po, i-click mo lang dito, quick exchange. Ilagay mo lang yung amount dito. Dito, mayroon ka ng ECF min kasi nalipat mo na. Tingnan mo yung balance dito. So, mayroon kayong 0.19. So, 0.19, 0.19. Parang nasa, dito yung 0.12 yung gas fee. So, kailangan mo na, tirahan mo ng 0.12. So, dapat dito, 0, hindi pa siya kasi, kasi, malugi tayo, kasi kailangan mas malaki din yung, i-swap mo para makasya dun sa, meron kasi siyang gas fee na 0.12. So, ang pwede lang maano mo dito is 1 to, so, lang, mga 0.07 lang, natira 0.07 lang pwede. O yan lang ang ma-exchange mo kasi mabawasan kasi siya ng gas fee 0.12. I-deduct mo lang kung magkano yung balance dito, didakan mo dito ng 0.12 na exchanger. Gas fee, yung gas fee na sa exchanger. So, i-click mo lang dito exchange, yun na po. So, hindi ko lang muna i-exchange kasi maliit lang, matalo tayo sa gas fee. So, yan lang ang papasok. Meron kang 4.54 FUSD. So, hindi ko lang muna, kasi magagamit naman natin ito pang gas fee. Pag may ma-activate din sa FSP token, kailangan ng gas fee ng 0.6 ECF min. Yan. So, ganun lang po. Pag na-click mo na dito exchange, napalitan mo na, so, tapos ilagay mo na yung password, kasi pag i-click mo yan, may password dyan eh. Yan, next step mo lang, ganyan. Tapos may password. Pag nailagay mo na yung password, confirm mo lang, i-click mo lang dito, okay. Papasok na yan dito sa wallet sa FUSD. Refresh mo lang. Dito, ganyan lang pag-refresh. Yan, ganyan lang ba.
So, papasok yan dyan. Hintayin mo lang ng mga ilang segundo. So, i-refresh mo lang, papasok na yan po dito. So, ganun lang po, no? Paglipat sa income mo sa mining, gawing FUSD para pwede natin ibenta sa mga gustong mag-activate sa FSP token. Okay? So, yun lang po guys. Thank you for watching. Bye-bye and God bless.